Nataron sa sinawingan no sa atong nga pagtuon nga mao gyapon kabayan gyapon sa tawag nga angelic conflict pero nagadto ta karon diri sa kanang tawag ining sequence of time no nga asa nga bahin sa kay Jesus Christ kagantod sa pagtukod sa spiritual body of Christ. So sa atong pagsugod mag-pray ta sa kabutang at sa atong kagulingon na as if needed nga na something to confess no kung unsa nahimo, tapos pasalamat sa Ginoo as in everything kita sa the Lord. Sige, pagkumanana igatingon na akong pagampo. Let's pray. Sa imo lang Amahan, salamat Ginoo sa liwat Ginoo sa pagtigom sa mondre sa pagtuon sa mga pulong of keeping on to be like Christ. Sa pagtuon sa pagtuo kag in application sa imo mga pagtulunan bisan Ginoo sa amon mga personal studies kag we are praying Ginoo sa karon nga gayon sa teaching ministry kag sa confirmation ng Holy Spirit as our divine teacher sa pagtuon sa mga pulong kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ, spiritual understanding sa imo mga pagtulunan nga sa lingron ay eksakto Ginoo comprehension Ginoo sa mga pagsabot sa kamatuoran. Gani sa imong grasya sa iyong pamangkin na nangop tanang ginapasalamatan ng tanan sa imong nasalig pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. So si Jesus Christ nga sang niagi nagtuon kita nga kadua si Jesus Christ namatay no kag simpre makita naton sa Philippians chapter 2 verse 8 Philippians chapter 2 verse 8 and being found in fashion as a man nung nga nagpakatao siya, he humbled himself and became obedient unto death. Tapos may pulong dira nga italics man or unsa ni. Pero nagaisgot din siya even the death of the cross. So naging obedient siya sa iyang kamatayon which is spiritual death. Then sa kamatayon po niya dito sa ibabaw sa cross which is physical death. Remember nga kaning pag-obey ni Jesus Christ in the first place kaning natawag nga obedient unto death nga unang kamatayan niya mao ning pagampo niya dito sa garden sa Eden garden sa Gethsemane nga let this cup pass over me but not my will but thy will be done. So nagasimbolo na siya sa pagbayad sa ato ang mga sala tanan nga sala throughout the world gimbayran ni Jesus Christ kag obedient unto death which is called the spiritual death. Kinagatan ako sa pulong nga ginatawag nga death. So obedient unto death nga gusto niya unta ni di siya unta sugot pero unsa tong iyang ampo sa garden sa Gethsemane, but thy will be done. So ginatawag po na siya nga baptism of the cup no kung magtanaw kita sa ginatawag nga mga pamulong mga terminology. Mo nang pulong din nga sunod nga physical death is even the death of the cross. Siyempre dito siya sa ibabaw sa cross no, nga namatay siya physically para to conquer death. So at the same time gilubong po siya into thy hand I commit my spirit. So ang word ring nga spirit no, kay naay po ni ubang nga pamulong sa paggamit sa Biblia nga ang uban ani is angel. So ang spirit diri sa Greek bisan pa nga ruach siya sa Hebrew, ang word ring nga spirit is breath. Remember nga ang pulong nga Greek kung i-translate mo na siya sa English mo na nga depende sa mga version nga paggamit nila sa mga pamulong in English nga sa Greek is nga pneuma is gina-translate siya sa English nga breath, tapos spirit itself sa iyang kagalingon mo na usay na-address siya sa Holy Spirit hagios pneuma kag usapod gina-translate po ni siya nga wind ug usapod gina-translate po ni siya nga breath. Mao na nga kaning pulong nga into your hands I commit my breath. And having said this nga pagsulti niya ni ani he breath mao ning pulong diri nga breath his last. So but pasabot nga pag exhale niya wala na siya naginawa pag-usap pabalik nga pagsulti niya nga gihatag ko sa imo ang akong
ginhawa ug namatay siya. Kay sa pagkatinuod man jud normally kung dili ihatag ni Dios ani Jesus Christ ang iyang ginhawa nga di niya pungan nga but pasabot nga murag pro dili man insulti nga o ano ba kani siya pulong ba nga suicide nga kabahin, pero kung dili niya ihatag ang iyang kinabuhi sa God the Father or sa iya mismo kaugalingon, dili ni siya may tabo tungod kay siya is sinless. Wala siya old sin nature. Kay bisan magkinaon sa ang tao sa iyang kaugalingon nga naay old sin nature, na jud determination o somewhat nga mawala jud ang tao. Nga halimbawa karon sa atong karong nga generation, makaabot ba 100 ang tao or magsubra ba gamay or to the most na lang jud makaabot ba 150 ang edad sa tao? Wala jud. Mawala jud siya. Nag-remember nga kadugay nga panahon nga nagaabot ang edad sa tao nagamubo jud. Ang point nira is tungod kay ang tao na ay old sin nature, bisan magkinaon sa sakit man o kung sa mga hitabo man nga sulti nato nga disgrasya, ano ba? Pero sa edad, di na jud, di na matabang. Mawala jud ang tao mismo sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang tao na ay old sin nature. Pero kang Jesus Christ nga pares kay Adan sang before sa iyang paghimo og sala sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, dili ma-measure ang sala. Dili ma-measure ang life, ang kinabuhi. In other words, si Adan sa Garden sa Eden og ang babae, kay babae pa man kay wala pa nakahimo sala si Adan, no? After niya na lang dina gitawag siya nga nga si Eva, no? The mother of all the living, tungod kay nakahimo na og sala si Adan, no? Pero prior niya na nga mga hitabo, dili nimo ma-measure kung ang kinabuhi ni Adan og sa babae sa Garden sa Eden. In other words nga kung million of years sila dito, kung usok doon man, kay di man na masukod kay tungod kay wala pa nakahimo og sala si Adan. Mauna ang ilang kinabuhi. Meaning to say nga kung wala jud naghimo si Adan og sala, bisan pa hangtod ron, buhi si Adan og ang babae. Pero sa paghimo lang ni Adan og sala nga sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, may possibility kay ang Bible is silent. Dito ni sugod ang edad ni Adan. Mao na nga nag-abot yung edad sa pila 930 years ang iyang edad. So may limit na. So mao na ngano nga ang tao na limitation sa iyang edad. Pero si Jesus Christ po nga pares kang Adan sang wa pa nakahimog sala sa Garden sa Eden, kung di ihatag ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi, di po siya mamatay. Amo na nga even the death of the cross, in spite nga gi-impute sa iyang atong mga sala, ginbutang sa iyang atong mga sala dito sa ibabaw sa cross, gi-crucify siya, pero wala to nagalimit sa iyang kinabuhi nga mamatay siya. Kay ngano man, tungod kay siya still sinless, ang God the Father was propitiated, was satisfied sa pagbayad, kay wala jud siya old sin nature sa iyang kaugalingon. Bisag pa nga ang atong sala gin-judge dito sa iyaha. Mao na nga nagsulti siya nga, into thy hand I commit my breath, my spirit. So mo na magtanaw kita sa context kung unsa ang ginatawag nga theological stand nimo no sa context nga kung unsa ang buti pasabot sa ruach, which is spirit sa Hebrew, then pneuma sa Greek, no, according to context. Mo nang pagtanaw sa unsa ipasabot sa ruach nga sa English is spirit, kag pneuma which is spirit, no, wind, no, pneumatikos. Okay, so
Kag mao na si Jesus Christ, pag human niya kamatayan physically, no, kag bisan pa una nga butang mao ang iyang spiritual death nga kamatayon, then physical death, gilubong siya. Siyempre ang tomb sa ila dito is kuiba na siya, nga mao nang ilang pamaagi sa paglubong, nga kanang nga kuiba bag-o jud, new tomb, Matthew 27:60. Kay dili pwede ma-apply or somewhat nga mabutang kang Jesus Christ nga ginatawag nga optional or somewhat nga secondary, no? Kay dapat siya jud ang una. Mao na nga nag-isgot kita nga si Lazarus dili siyang unang nga resurrection, kato siya is resuscitation. But pasabot nga pagbanaw ni Jesus Christ kang Lazarus, nga patay siya tapos gibuhi, pero namatay na siya pag-usab. Kasi Jesus Christ jud dapat ang una nga resurrection. Kay siyang i-impro ang resurrection. Dira nang pamagay sa jud ang resurrection. Mano nga si Jesus Christ nga which is the first resurrection jud, nga namatay siya tapos na balik buhi usab, no? Nga buti pasabot nga dili na siya mamatay, mo na nga nilawo siya sa dingding. Pwede po siya makakaon, pwede po siya makagunit, pwede po siya gunitan. Nga prastong yang lansang sa cross, kaning lansang niya sa kamot, ipagunit pa niya nga tinuod yun nga ginlansang siya, nga buhi siya. Pero kuya tanaw nimo, ginatawag nga action sharks nga si Jesus Christ, kulatado kay pag-torture sa iya, ha? Pero nawala ang kumbaga pa ang samad niya nga pagbutang sa lansang atong thorn bitaw nga crown siyang ulo. Kumbaga pa nawala tong mga samad. Og ang kaning pag ano ni tawag kanang pag-whip sa iya ba? Kay skin alive jud si Jesus Christ ba, kay may mga sharpeners man na ang tumoy sa kanang latigo nila nga pang-whip nila. Pila na 39 ba na siya kapag bunal o paglatigo di ay ana. Kay ang ilang measurement nila, ang statistic nila pag 40 patay, kung 39 gatinga pa. So perting wa jud ang lawas si Jesus Christ. Sa aton pa sa iyang resurrected body, di na makita tong mga samad. Pero luwas lang samad sa iyahang kamot o unsa pa sa gusok ba. Pero naa siya sa ginatawag nga resurrected body, nga wala na hindi na makagi og kamatayon. Amot lang may posibilidad o siguro na bisan pa nga di siya mo ginawa, kay resurrected body ni siya, kay isa pod bisan pa nga sinless siya, nga wala siya nakahimog sala, kag bisan pa ang God the Father was satisfied sa pagbayad niya sa ato ang mga sala, ibutang sa iya, pero human na ang paghalad, ang pagbayad, so sinless gyapon siya. Bisan pa ni ana mga pamaagi na resurrect siya, nga resurrected body na, nga mulawos na, so di na siya makagum og kamatayon sa bisag unsa pa. Whereas nga sang wala pa, dili pa siya resurrected body, ginhatag niya iyang ginawa, committing sa iyang spirit ang iyang ginawa, og namatay siya. Pero sa resurrected body, di na dito siya mamatay. Kay mulawas naman siya sa dingding, no? Pero pwede po siya mukaon, no? So naay difference sa iyang ginatawag nga pagka-sinless, perfect body, sang wala pa siya nabanaw, kag perfect body po sa resurrected body niya sa iyang pagka-banaw. Mo nang diferensya din na. Kay kita pag-abot sa rapture, tanan kita naana sa lawas ni Jesus Christ nga parehas na nga resurrected body. Mo nang may tabo.
Kay sa tuang kinaiya karon, sa tuang nature karon, bisang makinaunsa, mamatay man jud ta tungod sa old sin nature. No? Pero kung resurrected body na pag-rapture, hindi na kaagom og kamatayan, magkinaunsa pa. Kay naa ka na sinatawag nga, immortal na. No? Pares kang Jesus Christ. So, si Jesus Christ diri gilubong siya sa bag-o jud nga lubnganan, and he was resurrected sa iyang pagkatao. Kag mao na nga magsulti gani ka nga pulo nga Jesus Christ, nagaisgot na sa iyang pagkatao. Kay dili pwede nga di siya butangan og pangalan. Kay simpre sinsos parehistro ka nga ang tanan nga tawo sa iyang kaugalingon naa joy pangalan. Sa time na sa ginatawag nga panggobyerno na. Kay adan sa simpre sa unang mga hitabo nga wala pa pang gobyerno, so walay rehistro. Kuan sa pastor no. Pagtalupangod lang ba. Jesus kay ang pangalan niya sa karon wala na sa Kristo. Pero ang word dira sa sa Greek, the Christ jud, Jesus the Christ. Gani, pero dapat ingon naman si anghel nga kani nga bata tawgon ninyo nga Jesus. Pero sa karon, ang gamit ngayon, ang ngalan ni Jesus nanay kuan Kristo. Kay kana manggod sa title na siya nga si Jesus, kana nga Jesus mao nang Kristo nga paaboton nila o kon Misayas. So pwede nimo ma-translate yapon siya nga Jesus Misaya. Kaya lang Kristo lang tungod kay gikan siya sa Greek nga pamulong. Pero na ko pa ba yung pagkasulat ng pastor, ora na magud one word. Kay sa translation gidula nila ang definite article. Pero gitanaw nako sa Greek Jesus the Christ yun na. Jesus the Christ. Kaya magsulat nito ka, Hiso. Labang Pilipino. H-E-S-U-S then K-R-I-S-T-O. Isa na lang. Isa na lang. Pero dapat unta, Jesus space Kristo. Nga Kristo. Pwede pa. Pwede pa siya. Kaya lang mura siya kapilido ang Kristo. Kung titingnan mo sa Jesus Kristo. Diba? Mura kapilido niya ang Kristo. Pero kung Jesus, agi one word, compound. Mo nang problema karon kung tanaw nimo sa vocabulary nga ang unang nga mga pamulong originally nagalahi na. So mo na nga dapat na ipagsabot yun para sa karon pag communicate sa inyo karon nga sa pagtudlo. So dapat na paangay jud kung unsa ang pagsabot niya na. Kay kung sa uban ka lang nga tawo nga kumon tao ka lang mangutana, murag isa na lang jud. So maana na ilang vocabulary. Hesus Kristo. Wala na kitong is kay Hesus Kristo na. So mo nang ang lisod kung dili mo nang pulong nga truth ba. Pag hindi maklarify, mapamatud-an sa mga pagsabot sa anang ang mga pagtulunan. So ang bokabularyo mao na sa mga tao karon kung unsa na briefing sa ila o samot man nga mga teaching. Pag prayer Ginoong Hesus Kristo. Mao na nga karon nga ikaw karon nakasabot, masabtan mo sila kung ano ana sila. Pero sa imo na kanay pagsabot kung unsa ang buti pasabot niya na. Bisan ang pulong nga iglesia. Karon pagsulti nimo pulong nga iglesia, unsa man yung una-una, building. Pero kung sa Bible ang word nga iglesia, nagikan sa eklesia nga Griego, dili building. Mo nang diferensya sa vocabulary. So masabtan nimo kung unsa ang buti pasabot sa Bible o masabtan po nimo unsa buti pasabot sa mga religious nga mga tao, mga grupo kung unsa ang building sa ila sa vocabulary. No? Kaya ang vocabulary paras na kanong gatigom kita din Iglesia naman sa Greek. Meeting sa barangay hall na iglesia na sila, eklesia ang tawag sina. Kaya lang kung magsulti kag iglesia, religious group guda, dili siya local gathering. Kaya halimbawa karon sa Old Testament, wala ra bay pulong dira nga iglesia. Wala, kay templo man ang ilaha din na.
Pero kung tanaw niyo mo siya, which is kahal. Kahal. Oh. Pero tanaw niyo mo sa Septuagint, ay kanang kahal is eklesia gyapon. So, iglesia siya sa New Testament. Pero kung tanaw niyo mo sa Old Testament, nga kahal siya, which is eklesia, kahal sa Hebrew, pero eklesia sa Greek. Ang English na nga word is assembly or congregation. Wala may simbahan nga pulong sa Old Testament. Puro kana siya is congregation, mga local gatherings na siya. O di ka assembly, mga gatherings gyapon siya. Mao na nga kung unsa ang mga gathering, iglesia na siya, eklesia na siya. Bakit siya, Pastor, nga pag-abot sa time ni Christ, naman siya, I will build my church. Hindi man siya, I will build my flesh. Kung halimbawa, bakit nagkaroon siya ng vocabulary ng church? English. Ambot sa unsa sa Cebuano day, unsa sa ano? Unsa sa ato ang pamulong. Magatukod ko. I will build my... So, manang kwan ang pangutana nga I will build sa my ano, church. Pastor? Sa Greek, Pastor? Mahimo ni siya nga eklesia gyapon. Eklesia siya sa Greek. I will build my church. O eklesia. Gathering of citizens. Gathering of citizens called out from their homes into some public place. Manang meaning sa eklesia sa Greek. So local gathering siya, gathering of citizens para sa karon meeting sa barangay hall. Na eklesia na siya sa Greek. Kaya lang ang vocabulary. I will build my gatherings. Itigo mo niya iyakuan ang grupo niya. Mo nang buti pasabot. Ang grupo. Magtigom ko grupo. I will build my church. I will build. Magtukod ko sa akong grupo. Grupo. Mo nang buti pasabot. Magtukod ko og akong grupo. Mo na. So, kay lahi man ang vocabulary ron. Pagsulti ni mong church, building maguna ang naadayon sa una-una. Ministry Pero of kung mabalik ka sa original nga lingwahe, magbalik ka sa original nga lingwahe kung asa gikan ang word nga eklesia sa Greek nagikan, local gathering na siya. So, kung sila magsulti, halimbawa karon sa iladin magsulti church, so imo jud itap ang ilahang understanding sa church kung sabot pasabot. Pero nakanay pagtulunan kung asa nagikan ang original ni ana. Kasi nangyari kasi yan, Pastor, bakit na itanong ko? Kasi dahil nagwala magugantang yun, na naa daw tulog ang libro. Ang libro sa kinabuhi, libro sa buhat, o libro sa handumanan. Karon kung tayo dugaya na nakaintag sa apunan, kanang libro sa handumanan. Nabasa ko tayo nato, no? Libro sa handumanan. Karon, pag-abot sa libro sa handumanan, nagbalik ko niya na ano po to ni Pastor nga Edwin, ingon niya kano sa alang ba lagi tan-aw man nila ang Book of Moses nga naay libro sa handumanan, libro gud Pastor. Naa naman siya nga kano sa aba nga nahitabo nga may gawas ang libro nga ang sa unang panahon linukot lang man. Now, scroll naman sa una. Tama na. Kay parchment man na siya. So kaya lang ang paggamit lang sa pamulong mo nang paggamit ang point na. Kaya sa una nga panahon, sige po, ang sinulat parchment man o papyrus. Linukot na siya scroll. Sa translation ng book na wala gani daw sa ila sa una, kung sa ang libro. So para sa karon do murag nagsulti lang na sila nga Bible. Puro walay Bible sa una. Nga kung magsulti kag bokabularyo karon nga Bible, gikan na siya sa Genesis hangtod sa Revelation. Pero sa una walay ana. Wala. Unsa man sa una scroll. Halimbawa, ang scroll ni Moses, Pentateuch, Torah. Scroll na the book of Genesis, wala swerte by chapter ba na ang pagsulat. Wala pa siguro, Pastor, mura na siya diary.
O gani, sinulat lang. Pero dili papel, parchment siya. Buti sabot nga panit sa baka, karniro, ana. Mo na ilang sinulat sa una. Ambot unsa ilang mga ink ba din na unsa ba nga sistema sa siyempre ang progressive sang writings nagaiba na galahi na. No. Mo na ilang sinulat tapos lahi pud ang kay Isaiah. Lahi pud ang lamentation. Kaya ang topic man to pastor, kung talaga bang naga-erase ang Panginoon ng pangalan. Nang ganun ba? Di ba? Mayroon ganun. Siya, pag ganyan pala yung Panginoon ninyo na naga-erase, hindi yan Panginoon. Kasi ang Panginoon namin, hindi nagkamali, hindi yan naga-erase. Now, mo nang nindot kung magtuong kita sa ginatawag nga kanang Book of Life na siya. Mo nang nindot. Kay sa to amang kon mo ning gawas. Kay ang word dira is blot out mo. Reason blot out. Now, sa atong pagtulunan, kay mo kuan lang ta dugang insert din. Kay sa atong pagtulunan, ang tanan nga tawo sa ibabaw sa kalibutan nasulat sa libro. Kaya lang ma-erase lang na siya kung hindi na siya magtotoo ni Jesus Christ. Halimbawa sa atong karon, ang magtukan Jesus Christ nga siya Dios, di ba sa atong masala, namatay sa unod ug nabanaw sa katulong adlaw, di kayb sa langit ug naas tuong kamot sa Dios nga Amaan. Ang imong pangalan dito nga naa na daan, di na siya ma-erase. Kay you are eternally secured, eternal life. Kag once saved, always saved, di na siya ma-erase bisan magkinaunsa. Ang tao din na nga ma-erase katong dili mo tuo kang Jesus Christ nga sa tuaron nga panahon nga wa siya nito nga si Jesus Christ is God. Tapos si bay sa atong masala, namatay sa unod, nabanas ka tatlong adlaw, di kayb sa langit ug naas tuong kamot sa Dios nga Amahan. Pagpatay niya, nan ma-erase ang iyang pangalan. Mao na nga kita di na ma-erase tungod kay nituo kana kang Jesus Christ. Bisan magkinaunsa, mo na nga sa kay Moses sa limbawa magsulti nga i-blot out ang akong pangalan. Pero kabalo na siya nga di na ma-blot out ang iyang pangalan din na kay nagtuo siya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob. Kuan siya pastor, iba din yung presentation kasi niya din. Ang sa kanya lang kasi doon, yung pagsabi doon na i-blotted, hindi yung ang gina-refer ni Moses doon kasi mayroon silang census sa lahat ng mga taong nakasama nila. May census yan. Alam ko may census. Sa census nga to, ingon niya dito nga i-blotted. It's because pag mag-ingon na kag-blotted nila, patay gud sa ilaha. So, pag mawala ka sa census, sa living nga mga tao, pag i-blot dito patay. So, ingon niya nga, walaon na lang, patsyon na lang. Basta sa ilaha manggod, basta blotted manggod. Ang word nila blotted is patay. Kaya ang tanan manggod nila ginasulong nila sa census nila. Di ba may census manggod sila? Ingon niya, pag mayon na siya patay, kuan siya kanang silutan siya sa Ginoo. So iyang pangalan dito wala na sa Book of Life, kundi wala na siya, patay. Ang iyang point dito pastor is wala daw nagablat ang Ginoo sa atoa tungod sa sinuganan sa iyang omniscience. Kahibalo na siya og kinsa ang mutuuhay niya to the last nga tao. So katong nga libro nga to, perfect na dito. Makita naman niya dito pastor. So wala siya gibutang dito ug kinsa dito ang kon kay dili gud siya moblat. Ang katong libro nga to moro gito ang libro sa kinabuhi. Tanan nga matuon niya ato nga libro. So bisan pa ma nga giingon daw ni Moises is iba daw yung nga libro. Libro sa census nga walaon ang pangalan sa mga taong lahi na po na. Ana ang so ang hitag pamagi ba asa sila mo kwan na may libro nga sa census nga o tapos the Book of Life nga mo gani daw na pastor gina-connect daw sa mga pastor daw karon pero wala gyud daw na kay tun tan-aw na nimo sa panahon ni Moises wala gyud daw libro kay wala sa ilang thinking ang libro kundi isa ka listahan list of people sa mga tao nga nag-uban sa ilaha during sa ilahang pag-igsudo. Mo na ang problema sa paggamit sa libro kay ang scroll na manuscript na siya. Original. Listahan lang to kay gitan-aw man gid niya sa Greek pastor. List.
kuan daw list kanang kuan daw mga ano gud sulat gud daw Oo, mga pangalan, ano daw, sinsos, o mura nasulti. daw usa og sinsos. Gitan-aw man gid niya kay Hebrew baya daw ang sa panahon sa Old Testament. Hindi mo siya pwede magamit sa New Testament. Kasi sa New Testament ang gingamit nga language is Greek, di ba? Greek Aramaic. Oo. So himbalik siya sa Hebrew pastor kay or ang Old Testament kasi Hebrew mo baya lang gingamit. Pero nga niya, bisag sa unsa man nga belief sa mga Israelites or sa ginatawag nga Old Testament nga Hebrew nga kung sa bagay ginagamit pod usay sa Greek ginatawag nga transliteration, no. Ang ila sina nga ideya kanang nagalink gihapon na Pero naagyapon ang ay point lang niya dito, pastor, ang point lang niya, isita sa gud na to ang iyo. Doon tayo ron sa Old Testament, Hebrew man gud ang gingamit. So ang research niya, ang Hebrew that time. pero bisan Ang pastor man gud daw karon daw kay. pero bisan unsa ang ideya magkadisim lang gihapon na sila. Basta wala Theologically. libro that time, wala libro. Walay pulo nga libro, manuscript or scroll. Pero sa ang ano daw pastor, during that time, list lang gid daw sa mga person nga nag-uban nila at that time. Mo lang daw na. Pero I don't know daw na dumating daw yung book. Nga wala man daw book niya. Gitan-aw na ko sa ano niya sa ubang nga mga translation, gitan-aw na ko. Kuan man siya, scroll. O scroll gina siya Scroll, or oo. manuscript. Scroll. So ang scroll na is parchment or papyrus. Kanang dahon na siya murag kung ako magdagoy murag anaw. Now mapo niyo. Gato ba sila nga naipastor sa Bible? Walay pastor sa Bible. Wala. Mao na nga parehas tama po ning ginatawag kay Witnessly nga eklesia nga grupo nga walay pastor sa Bible. Kay kanang pastor teacher din na is puimen didaskalos. But pasabot sa puimen shepherd. Kung ibutang mo na sa translation nga literal jud gikan sa Greek pagkato sa English, that is shepherd and teacher. Walay pastor sa Bible. Pero sa translation karon may pastor. Oh, sa English karon naa nay pastor. So naa sa imong pagsabot kung unsang vocabulary nga gibutang din na ngano nga nang ana na siya. Unsay ibot pasabot sa pastor? Walay pastor sa Bible. Puime na siya, shepherd. Manog pahalab og manunudlo. Kana na kung naggamit ka sa mga pamuno ba technically. Nga unsa day kang wala din na nga sa imong pagsabot kay mauna. So mauna na siya. Mauna nga kundi nimo masabtan ang Bible mismo sa iyang original nga lingwahe, Hebrew, Aramaic o Greek. Mag-conflict yun ka sa bag-ong mga version karon nga na King James, NIV, NASB, yang literal translation, English Standard Version, unsa pa mga National English Translation. Oh. Mo na nga kita mismo konsulti lang nga expository nga nagasulti ka lang din na walay knowledge or somewhat sa original nga lingwahe kag sa ilang background. Mo na kung magsulti sila nga book halimbawa nga mao daw na sa Old Testament ngano man day Kaya na ano siya pastor ba? Book ano ko? Tapos karon book of remembrance. Tapos ano siya, ambot sa Malakay man siguro ito nga word na ano siya. I will remember you. Sulat ko kamo sa book of remembrance. Unya dito ang libro, ang book of remembrance dapat katulad tong mga tao nga maayo og nga kuhaon ko kamo unya inigabot na iniguan. Mura siya nag-refer siya nga moabot sa New Testament sa atong panahon karon. Nga maano ka ba, murag i-rapture ka good, kuhaon ka niya. gikan sa Old Testament. Murag dili, Kay murag libro- dili ba? kay- Dili ba? Yung understanding ko lang ba? Oh, kay mao po niyo kay Book of remembrance, murag katong mga tao to nga maayo sa Ginoo. kay mao niya kay nagadto man ka sila sa Old Testament. Karon kung mag-rapture dadon sila. Ano nga rapture? Pila di ang rapture di ay sa nga karon sa New Dili, Testament. ako alam tong understanding. Ah, oo. Ang iyang message man good, isulat ko kamo, ibutang kamo sa ako ang libro sa handumanan. Kay unya uhaon ko kamo. Murag ana ang iyang word ba dito. Oo. Hindi ko lang maangon sa Malakay. Sabi niya doon, sabi ko, mao din
Nalipog jud ko nganong na ay Book of Remembrance. Nga ang naibalaan ko, Book of Life man lang kag book sang mga buhat. Kag mga po niyo, guys ko kita theology. Tanaw nato nga ang sa Old Testament hangtod sa time ni Jesus Christ, Matthew, Mark, Luke, and John. Ang gani. Kana sila dili na sila Christians. Kana lang. Oh. Kabalo ko. Kag tapos sa aron nga Christianity, kung magsugod man, siyempre si Paul ang unang first nga membro sa ginatawang Christianity, kay siya sa tawag nga The Mystery siya nag-proclaim niya na about Christianity. No. So lahi po ang atong plano sa Dios ato nga ginsit aside ang gikan sa Genesis, which is Gentile man na sila, pero gikan kang Moses o kung sa kay Abraham, which is the Jew, Israelites, hangtod sa kay Jesus Christ. No. Nga gin sit aside sila karong nga panahon, o kita karon ang naa sa ginatawag nga Christianity, mahuman kita sa rapture. But pasabot kapag nahuman na kita sa rapture, dala na po masugod ang programa sa Diyos sa Israel, which is 7 years. Ang kolang man niya gud tugod pastor, yang topic ka to. Ya kung ganang perverted lang gud. Pasagad lang yaw ba? Pasagad lang tugod ba? Mura Okay. to yang ginano. Kaya ang kwan kun butan nato murag academically nga pagsulti. No, nga mustang kasi among theology. Meaning to say nga ihanay pud nimo sila sa ilang theology. Okay mo nang paghanay na. Kay siyempre kada sulti sa tao, Motong sigil na nagkuan ba? Banat na ng banat. talaga ba ang Panginoon ay naga-erase? Yun ang parang tanong doon. Ang ending, hindi naga-erase ang Panginoon. No. Questionable na. Kung wala nag-erase ang Panginoon, paano tong mga dili save? Paano daw yung mag-erase? Paano ang mag-erase mo daw pastor ay gawain sa mga taong nagkamali? Ang mag-erase. Yeah. So, pasabot nga ang tao mao mag-erase. Hindi. Kasi yung nag-erase magud ang isang tao magud, siyempre mali. Yun ang point niya, na ang kanyang Panginoon ay hindi nag-erase. Kasi ang Panginoon niya, alam niya sa simulang-simula palang daan, to the end, alam niya kung sino yun sa kanya. Yun ang naisulat doon sa libro. So wala gin-erase kay. Oo, kasi Okay. ang Panginoon niya is perfect. Wala So- niya nasulat na gitong pangalanan. So wala siya erison, kaya wala siya gibutang nito. Ang tanan dito is save. Same, Oo. yun. Wala na siya ga-erase. So masulti nimo nga unsang pasabot ana nga sovereignty siya ang application or omniscience. Nana, ang ana. pagkasuberente, pagka-omniscient niya, sa mo na. simula ng palandaan niya, alam niya kung sino yung sa kanya. So ang tanan nga nasulat dito katong Sure, save na siya. Oh. Oh. Dili, kita na niya dito daan ba, makita man niya, bisag na asa, i-enjoy pa nato ang freedom. Makita mo gid niya, God. Now, Hangtod sa katapusan, kay bisag hangtod pa kag katapusan pa, so isulat magkagyapon niya. sa katong dili na save, wala gisulat. Dili gid niya masulat. Kay Undi. makita naman niya daan. Wala niya nasulat. So walay blotted out. Wala blotted yun ito. Walay blot out din na. Kay iba ang blotted nga giingon dito ni Kay nasulat. ni miss ni kuan ni kay murag gi kuan nila ba murag gi compare nila yung blotted nga giingon ni Moises versus sa kani nga Ginoo. Oh. Ana tabo. Imposible na. Nga Ang nagsulat. blotted dito kang ni isa kang Moises dahil doon yun sa ibang listahan yung ng mga buhay na sumasama sa O gisip, gibalhin na po nila sa pikas na. Naghihimo ko na sa ubang mga pastor nga perverted. Dahil Kasi lang. na-connect nila dito. Anong pudyot-pudyot daw ba? Nga sa ilade, wala di lagi kunik. Oo. Ya, samantala ni kari ari ang truth ano ni ana. So ang point lang din na nga ang tanan nga tao sa human race nasulat yun ay iyang pangalan dito. Ang dili mo to ma-blot out na nga kumamatay na erison iyang pangalan. Wala na may chance na siya chance nga to be saved kay na nakatapusan siyang ginabuhi. Sila lang kay pagkatunan nato ng ginatawag nga isa sina nga the book of life, isa na siya. Pagkatunan nato na. So, ang resurrection din nga si Jesus Christ na sa iyang pagkatao. Kay remember, si Jesus Christ is the Son of God, nga He is God. No, kay konsepto ni mong ginatawag nga the Son of God, that is equality with God. The same essence
the same sila og essence sa God the Father kag God the Holy Spirit, no. Kag tapos he is the Son of Man, 100% human si Jesus Christ og 100% God. Kaya lang wala niya gingamit ang yang pagka-Diyos, no? Wala niya gingamit ang yang pagka-Diyos. Mo na nga namatay siya dito sa ibabaw sa cross og siya mismo nagbayad sa atong mga sala. Dili sa iyang pagka-Diyos kung dili sa iyang pagka-tao. Nga representing nga he is the last siya nga Adam nga gipresente sa ibabaw sa kalibutan. The second person of Godhead nagpakatao para sa ato ang kaluwasan. Siyempre, na-resurrect siya. Pag-resurrect niya, nagkinabuhi pa siya diri pila ka adlaw, 40 days. Kayo, pag-abot sa pagkinabuhi niya, presenting siya ang kagalingon nga, he was resurrected. So, naay mga witnesses, ang mga disciples na nag-witness sa iya, nga siya buhi jud, nagkaon pa siya, verify pa niyang iyang samad sa iyang kamot, o kung sa ba, sa iyang pangtiil, ana, no? Kagula naman uban siguro nga samad pa, no? Aside sa pag-whip sa iya, wa jud iyang mga lawas, ana, nga sa pagpamatuod nga na-resurrect siya, no? Nga mao na nagpabilin siya 40 days. Pag umaniya na, nag-ascend siya sa langit, no? Nag-ascend. Pastor, pwede ba ko ma-review tong time nga kapon unta siya pero imo niya ayaw ko gitapa na wala pa ko nakaano sa kanamahan? Atong unsa to, babae ba to nga mugunit siya yan. Pero kang Tomas nagtahigap siya. Kay nagkuha na siya. Nga wala pa man siya nasaka ato sa langit. Wala pa siya nag-ascend. Murag before sa pagbanhaw man gito niya, and then ano ato ba? Kasi may teaching tayo ng ganyan before. Okay, may papa kay wala pa ako naka ano sa kumahan, pero pag abot kang Tomas, okay man. No, nagpa-pick up na siya. Basta sa babae lang siya nagpa-pick up. Isa po niya na kay nainginatawa nga proving mga kwan ba, ang mga pamatuod ba nga isa ni in connection nga paalimbawa lang para sa iyang inahan. Siyempre wala na iyang amahan in the flesh nga si Joseph, no? Nga sa iyang inahan wala siya nitawag nga inahan, no? Pero kung tanaw nimo sa to ang pamaagi ron, ang imong inahan pag hindi gitawag mo lang babae, wala kay respeto. Paano yun, Pastor? Parang hindi niya naisunod yung kuan. Ano yung father and mother? Pero Ana. wala may yung call your mother, mama, and your papa. Pero sa paggamit og pamulong, wala na respeto kung dili ka mo tawag sa imong inahan. Paano na, Pastor? Sa iyang time mo lang. Pero at the same time, wala po na credit sa iya nga nakahimo siya og sala. Sige, Pastor, ganito na lang. Ano ba talaga ang tawag ng mga Israelites doon sa kanilang ina at sa papa nila? Kay murag ang Pilipino manggudaghan kaayong tawag sa ilang parents. Sa ilakang kinaiya, Pastor, anong kadalasan tinatawag nila doon sa ina nila? So, mabalik na po kasi ilang pamulong. Para ma-reconcile na po itong sa sinugdanan, sa 12 commandments, ingon niya, respect your mother and father. Okay na, wala ka pala sa nga klase nga respect. Pero pag amot bang or honor, di ba wala makita siya nawala no bisan sa New Testament, honor your mother, father gyapon. Now karon sa kinaiya manggod sa ato ang manggod kay gamamo manggod ta og papa. Gamit og pamulong. Karon pangutanan nako, Pastor, sa kinaiya sa mga Hudiyo, unsa ba na sila? Mutawag ra ba sila sa inahan nila og Lilian? Bakit grabe manggod lingkuan. Pero mao ni ay. Sige daw, wa mo kita honor your father and your mother. Pero unsa pud sulti ni Jesus Christ, if you love your mother and your father more than me, you are not worthy of me. Kay kung halimbawa si Kristo mao'y katumanan sa mga kautusan, ngano nga sa panahon niya nga naa na gyud siya mismo, wa man gani sa mitawag og inahan sa Ameria. Kung siya man, di ba Pastor? Kaya ang tanong ko doon, ano gid ay ang kinaiya sa mga Israelites? Walang problema dun sa respect. Walang problema dun sa honor. May respect. Pero the way sila nga mag-address ang ilang nga parents, how? Tawag ko lang pangalan. Ana.
Kung basi may yung Lilian. Pero bisan magkinaunsa man sa pagtawag man sa ma-address nimo nga mother ba or father or by name lang, no? Pero dapat naa jud ginatawag nga respeto nga sa dili pagtawag og Okay. amahan or inahan o kung pangalan lang basta naa kay ginatawag nga respeto. Now, mao po ni. Ginatanaw nato dire kuy ang kuan ginatanaw nato siyempre ang ginatawag nga teaching ministry ba sa Holy Spirit nga maway din jud ang huna-huna nato sa huna-huna sa Dios nga pamaagi Oh. no, nga sa anak nga sistema. Yeah. Kay halimbawa karon kung magsulti si Jesus Christ nga mother, may koneksyon na sa iyang pagka-Diyos. Meaning to say nga kung magtawag si Jesus Christ nga mother sa kay Mary, nga mother man gyud niya in flesh, is he the mother of God? O tapos paano baby kung siya po'y katumanan sa mga ano, pastor, ay sabi Pero- pastor ha, kaning mga kano, pastor, kana mo tanaw kong salida, wala gyud na siya nagpareha sa Pilipino, pastor, na ate, kuya. Diba, diretso ko magkagalan. Pero di are sister, and they are brother. Pero di tawag-tawag gyud sila sa real name. Pero sa ilang side, ang point of view niya na nga sa ilang side, gatawag na siya sa naano na sa pagtawag nga naay respeto Oh, nay o dili. respeto. Oo. Oh, diba? Oo. Ano na karon Mainly kasi kung sa tuwa pa, kung gasing ka lang imo pagtawag, something difference na. Ano difference? Pero kung naay na to nga malumay nga pagsulti, naay respeto. So kay isa po nang namatikdan nakon nga ambot kung lips to lips ba to or sa face lang ang pag-kiss sang lalaki sa babae. Pero kung ma-discern sa babae nga na something wrong din na, so wala na siya respeto. So naa sa discernment sang babae kung unsa ang response sang lalaki sa iyaha sa babae. So naa sa motibo. So dira nimo makita ba ang kwan ang resulta sa ang motivation sang usa ka nagahimo o nagawas. So sa unsa man sa ilang pamagi nga para kay Jesus Christ nga wala ni tawag kang Mary nga inahan. No? So kung tanan nimo theologically na sa paglikay ana lang nga he is not the mother of God. Dili. Siya lang is the mother sa flesh lang, sa unod lang. Sa unod lang na siyang nahimo nga mama. Kay pagpatay kay Jesus Christ, wala po niya gibayaan ang iyang inahan. Kay gin-endorse na niya sa kay John. Kay John ba to, no? Nga son, here is your mother, oh. Mother, here is your son. Gi-endorse niya dito. So nagyapon ang kinatawag nga pagtalupangod ni Jesus Christ iyang mama. Muna basta na mga questions. So ganawi ka nga to ang ga-expand ba ang ginatawag nga pagtulunan. So si Jesus Christ was resurrected dili sa resuscitation. Ginatawag ni siya nga strategic victory. Kay sa aton nga Christian life nga success winner believer kita, ginatawag na siya nga tactical victory. So ang buot pasabot sa tactical victory, gagamit kita mga pamulong sa ginatawag nga Christian way of life nga pagkinabuhi kag i-apply sa tuwa nga ginatawag nga to be like Christ for maturity. Mao na siya nga mga movement nga asang ito nga tactical victory in application nga winner believer ka. Kay Jesus Christ mo ning ginatawag nga strategic victory. So dinhi ang victory ni Jesus Christ nga pag-crucify siya sa cross. Nga he was resurrected. So, si Jesus Christ was ascended. Bayan lang ito na nato na tanaw naton natawangan the book of life na Now, so pag-ascend niya, mao po ning background pod. Nga remember nga ang mga tawo nga namatay gikan sa kay Adan paadto sa kay Jesus Christ. Paadto sa kay Jesus Christ. Buta na to Matthew, Mark, Luke andyan. Ang mga nangamatay dira nga mga magtotoo, kung siya is Israelite, tuwa siya sa sabakan ni Abraham. Remember nga na sa ilalom sa yuta.
Kag kung Gentile siya, naa ang iyahang kalag sa ginatawag nga paradise o paraiso. Pero kung tanong nimo ang ginatawag nga Abraham's bosom ng mga Israelites nga manamatay nga mga tumulo, o kung ginatawag nga paradise, no? Today thou shall be with me in paradise, Gentile. Usa lang na isa ka lugar nga naa sa ibalawon sa yuta. Buti pasabot nga nagtapad na sila sa ginatawag nga impyerno, nga naay ginatawag nga gulf. Kay magkita pa man si Lazarus o ang rich man. Pero pag ascend ni Jesus Christ, gindala na niya, he ascended on high, called captive of a host of captives, and he give gifts to men. Gidala na niya palangit. Kaya nga naman, tungod kay ang God the Father was satisfied sa pagbayan ni Jesus Christ sa baba sa cross, o siya ang the first nga tao nga nag-ascend sa heaven. Mao na nga si Lazarus karon og ang rich man dili na magkita, kay ang tanan nga tumulo nga Israelites kag Gentiles tuwa na sa langit. Mao na nga kita karon nga mga Christians, kay tuwa naman sa langit ang Abraham's bosom og ang paradise. Kita palangit pod. Mao na sulti ni Pablo nga our citizenship is in heaven. O kag daghan pod rin nga pamatuod nga sa kay David pod nga ayaw bayaing akong kalag sa Sheol, sa lubnganan, o kon sa impyerno, kay Hades na siya sa Greek. Paras na siya Psalms Psalm 16:10. For thou will not leave my soul in hell, sa King James Version, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. Ayaw ba yung akong kalag dito sa impyerno o konsyol sa Hebrew, sa Hebrew? Salmo 16:10. Kang ilang kalag manggod tuwa sa impyerno, pero safe na sila. Wala ay sufferings dito. Pero karon ang ato ang kalag nga Christians pag namatay, palangit na, kay gindala na ni Jesus Christ ang sabakan ni Abraham ug ang paraiso palangit. Pero sa ila sa una wala gasulti ngang ilang kalag gidala sa langit, naa sa Sheol na o kon impyerno sa King James nga translation, o kon Hades na siya sa Greek. Kag siyempre si Jesus Christ pag ascend niya na sa langit, nakainomdom ko, but pasabot nga si Elijah o si Enoch, wala to sila na palangit, na-caught up. Partikular si Elijah nga sa pagpadayag din na, wala. Kay si Jesus, kay wala pa'y tao na adto sa langit, wala pa. Sa Old Testament. Now, si Jesus Christ gibutang sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Unsay bot pasabot niya na, sa tuwa pa kung ibutang gani isang pinakataas nga rangko, halimbawa hari, ang tao si ang tuo nga kamot, gapasabot na nga parehas sila o kumbaga pa kanang kinaiya, kaangay, no? Magkaparehas sila. Kung unsa man ang naa sa hari, mao po na nga dignidad nga naa sa tuon niya nga kamot. Mao na nga si Jesus Christ, ang tanang authority gihatag sa Dios nga Amahan as man. Kaysa pagka-Diyos ni Jesus Christ, parehas na sila nga daan. Mao na nga si Jesus Christ is unique. Mao to nga may isa pod ka debate nga nadunggan nako, kuya pod. Kay ang tanang nga naggamit sa monogenes sa Bible, na ginatawag nga the unique person of the Godhead, is si John lang. Halimbawa, the book of John, sa Matthew, Mark, Luke, and John, si John. Kag first, second, kag third John. Kang uban dira ginao na lang na, ginis na nailad na. Pero si John ang nagamit monogenes nga si Jesus Christ is the unique person of the Godhead. Kay he is the Son of God, kag he is the Son of Man. Mao na nga ang nga si Jesus Christ naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan,
Pasting ginasulti din ni sa Psalms 110 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So the Lord says to my Lord, kay mag-equal sila og dignity. So ang honor pareha sila. Pero bisan pa nga kani, kay kung tanaw mo na po ni mo ni sa kuana po, sa Hebrew, the Lord Jehovah says to my Adon or Adonai. Pero same gihapon na siya sa word nga Jehovah o kon Yahweh. Magka-same na sila. Kay kuya po sa Bible ba, para sa Old Testament nga paggamit sa Hebrew. Ginatawag nga tita grammaton, ang pag-address sa God dira is sa Lord is Yahweh. No, kay siyempre ang God is Elohim. No. Tapos gitawag na nila nga Jehovah kay tungod nga sa nga hindi nimo malitok nga i-pronounce ang word nga Yahweh, kay thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. So hindi mo na pwede tawagon the Lord thy God, meaning the Lord Jehovah thy Elohim sa walay pulos. Amo na nga gahatag sila og pagtaho jud, respeto jud, kay naay judgment may tabo sa ila. So kung ako magtanaw dinhi, gitawag nila nga Jehovah, pero same gihapon nga connotation sa Yahweh. Kag gintawag na po nila na Adonai o kon Adon. Amo na nga ang pulong diri nga the Jehovah says to my Adon or Adonai, sit at my right hand. Kay para sila kinaiya. Mao po ni sa Hebrews chapter 1 verse 13. But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? Dira lang gid kang Jesus Christ. Wala sa may ginsultian sa mga angel. To which of the angel has he ever said? Ngano man? Anong kay Jesus Christ lang ang gisulti din nga sit at my right hand? Kay kung tanaw nimo, siyempre sa creation, wala pa nakasala si Adan. Kung siguro siya, Pastor, parang set in my right hand kasi tapos ka na ngayon sa ini nga plan. Para siyang may connection doon sa tama, sa Genesis na in the 6 days, he rested. Parang ganun. He rested. Nagmuyong siya. And then, gikan sa pagkamatay ni Christ, na nagkayag siya, he rested also in the right hand of the Father. Authority diba? Na, authority. Diba? Para kung ganun lang ang pagka-istorya ba? Kaya mayroon siyang ginawa kasi Sa sinugdanan, nag-create siya ng universe, tanan-tanan. In the 6 days, he rested kasi tapos na. Tapos ngayon naman, pagbayad niya doon sa tao, sa reconciliation doon sa God the Father, sungod sang sala, nagkaroon ng reconciliation. Tapos na rin si Christ. He rested naman din. Again, sa iyang right hand na. Pero kung gamiton ni mong authority, pag lingkod niya sa tuo, tanan nga authority gihatag sa iya ha. Kung ikaw ni mo i-relate ni mga pwede no na rested gapon siya na siya ginagmay pero kay kwan mag-judge pa na siya pero kasi plan ano yan by time kasi yan. Ito natapos na yung panahon sa paggawa. Ang ngayon naman panahon sa pagbayad, ngayon sa judgment doon na naman. Amo na kung i-rate nimo po sa rest may naapoy pwede siya kumbaga pa naiginagmay, pero ang dako nga importansya ang authority kay mag-judge pa siya si Jesus Christ. Tanan nga authority muna ngayon kasi wala na siya Pero ang pangutana po diri mao ni sa tuwa, ngano nga dili sa mga anghel wala sa may ginsultiana? Siyempre. O kung ngano nga wala sa may gin-appoint sa mga anghel? Sa kinsa naman siguro, Pastor, ako naman siguro anak, ganong mag-point man ko dito sa kuhang mga gihimo ra pud nako. Kumbaga pa, na kay pabor, na kay favor. Wala kasi wala pa di ako relationship doon. Ako man ginang nagawa ato. Ito, Pero, di ba? Iba. Pero kay kwan lower than the angels.
si Jesus Christ nagpakatao nagikan sa ang point lang mao po ni kung tanong nato historically no, sa timeline ngano wala sa mga angels tungod kay ang tao wala pa na create meaning to say nga una gi-create ang mga angels kaysa universe apil na ng tao pagkahuman ang mga anghel was judged kay si Satan by his own volition nakigbatok sa Dios nga 5 I wills niya so na-judge na nanay elect angels o mga fallen angels so mao na nga si Jesus Christ ang gi-appoint wala sa mga anghel kay ang mga anghel na-judge na so si Jesus Christ wala pa na-judge mao na siya nga ang second person of the Godhead nagpakatao lower than the angels kag mao na nga sit at my right hand kay na comply niya ang the plan of God the Father. Bisag ako naman, Pastor, no? As human, no? Oh. Mayroon akong pinagawa sa anak ko, tapos successful, di ba? Oo eh. Di ba? Oh. Tapos bigyan ko talaga siya ng magandang Mga privileges. posisyon. Oh, mga privileges diba? unsa din na. Privileges. Mao nang solte sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Mao ni kay nangutana ko, ngano wala man sa mga anghel. So tanan na po nimo kay katong man ta dispensational. No, timeline jud na paskaron sa kalawasan nato karon is pagtuo nga si Jesus Christ is God, nagbayad sa atong mga sala dito si babaw sa cross, namatay sa unon og nabanaw sa katulong adlaw, di kayp sa langit unas tong kamot sa Dios nga Amahan, ma-save ka, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Bisan pa sa John 3:16 nga lahi po nga pagtuo din na nga dapat motuo sila nga si Jesus Christ is their Messiah, ina-address lang na siya sa mga Israelites. Kaglahi po ang pagtuo sa kay Adan. No, Adan, mga Gentiles, Gentiles. Anton kay Abraham, Gentiles man yan sila. Before sa kay Abraham nga Abram. Kag uban na pod sa Abraham nga nahimo na nga Israelites, dapat motuo sila nga si Jesus is their Messiah. Naay kami nga Messiah. Kami nga Messiah. Pag abot sa Matthew, Mark, Luke andyan, dapat motuo sila nga si Jesus is their Messiah. Walay uban pagtuluhan din na kung dili nga si Jesus Christ mao ang Messiah kay wa pa man siya gilansang sa cross. Pero after ni ana nga pag-declare na po ni Pablo bahin sa salvation sa Christianity, dapat motuo nga nibayad si Jesus Christ na nibayad ni sa atong mga sala dito sa ibabaw sa cross. Kay nahuman na bayad. So lahi ang pagtuo sa salvation depende sa context sa sitwasyon. Kaya di man sila mutuo sa Old Testament ka namatay si Jesus Christ. Kay coming pa man siya. Nga para magbayad sa ato ang mga sala. Siyempre, pag umanya na, I will make thy enemies a footstool for your feet. Nandito natukod ang church nga pulong o kung ecclesia, siyempre sa ato mga una-una ta, local gatherings, grupo. Wala ba iglesia sa una nga building? Wala. Nga nagatuo, bahin kang Kristo. Masulti nga karon. Karon nga kay kanang I will build my church, sulti ni Christ 16:18. Nga karon kun magamit kag iglesia nga vocabulary, building jud. Pero dito sa Bible, walay building bisan masulti si Jesus Christ. Unsa may magatuko sa ako ang building? Unsa man? Kunik na po nila, Pastor, tong time na kuan sila na, di ba, nagtukod si David, di ba, plano ni David, nagtuman si Solomon. Then pagkahuman, nabungkag ba ito? Tapos nakaktive sila. Pagbalik nila dito, nag-inom ba itong Ginoo nga, kanang, bapo na kayo mga balay, pero kami, ako wala dyan ko ninyong gi-revive ba, murag anak ba, gi-restore. Pero templo. Gani, templo gani. Siguro na nga hindi. Pastor. Lahi ang templo nga design jud kay gi-design jud na sa Ginoo kung unsa ang templo. Gani na kung basahon na kung gani nga naabot na sila, nabalik na sila sa Israel, pero ang templo hindi nila gi-restore, di ba? Nagingon siya nga, kanindot na sa inyo nga pero ang kahimtang ninyo, ako kayong mga balay, mga anak-anak na, pero ang ako ang templo, hindi gani ninyo baliwala lang. Mas nakabasa mo pod ko, ana. Mas maayo pa siguro masulti nimo, ma-acceptable pa kung magsulti ka nga mutukod ko sa ako ang
Sinaguga. Dili, mao man to ang dili. Sa panahon pa man sa Old Testament, pastor, wala ko na-mention sa ano. Wala. Kasi pag-abot sa New Testament kasi, sinaguga na ang Ginagmay na grupo. Daot naman ang templo. Oo, di ba? Tapos, mo na itong ingon niya na kini nga templo, gugon ito mo yung sa pero lain naman to. Sa mga payo naman ko. Wala na pa yung templo, pastor, siguro, Ay, pastor. gamay. Gamay, may Pero, Kay 70 AD. Sinaguga na ang... gatherings. Oo, di ba? Sinaguga na. Kasi Tama. kung titingnan mo na doon, nagkaroon ng patsis-patsis ang mga pari Levita doon kasi mayroon ng mga Sadducees. Sadducees, Pariseo, Pariseo. mayroon ng parehas na Tama kay isa, di ba? Di ba? May mga grupo-grupo kay na. ang templo 70 AD na daot Oo, di ba? kay Titus. Tapos mo na karon ang ikatulong nga templo karon kay Levi nila karon in the last days. Kung Sa ano ning mangyari ang tribulation. tribulation. So, siyempre, paboto natin karon rapture sa mga Christians. Ang rapture, para sa mga Christians, pagkumpleto sa spiritual body of Christ, kay grupo kita sa ginatawag nga spiritual body of Christ, mao nang Abel Church. hindi. Pero masulti nato nga dili lang technical sa pagsabot lang understanding nga mao po nang ginatawag nga spiritual church, no. Spiritual body of Christ ana mga Christians lang na, no. Kaya I will build my church millennium na eh. Millennium na siya. I will build my church kay Jewish gyapon ang nature niya ana. Jewish gyapon. So, a rapture para lang sa mga Christians pag kumpleto na kay spiritual body. Kasi Pag-meet iba kasi sa yung head. approach natin ngayon, approach kasi sa atin ngayon, the bride of Christ. Diba? Mao pa na ang kwan, duwa pod kabahin. The bride of Christ pwede isa ka consideration. Pero ang bride pod is the Jerusalem sa Revelation 19. Sa Revelation. Dito, Pastor, mayroong... The bride of Christ, no. Unsa daing nga bride duha? Mao pa na mga consideration mao na nga. So, mao na magkwan I don't know Okay. sa grace. kay kwan man simpre ka pangita kag truth unsa sa in conclusion nga mao nang angay nga tuhan, no. Amo nang grasya lang. Kanya ng kuan, kanang... Okay, ang programa Israelites jud. Oo. Israelites jud ang programa. Mao na nga gikan sa kay Abraham nga representing sa ang kwan, ang gahom sa Dios nga naa jud Dios. Kaya lang natawag lang kita nga Christian kay gin-reject nila ang ilang Misaya, ang ilang Kristo. Mao nang gin-set aside sa Dios ang programa sa Israelites, sa Israel. Kag mao na naay ginatawag nga Christians, pero pag human sa pagkumpleto sa spiritual body of Christ nga mga Christians nga pag-rapture, mubalik na po sa programa. Kay sa pagkumpleto sa Daniel 78 week. Kay 7 years lang ang nabilin. So pagkumpleto niya na, I will build my church nga mutukod si Jesus Christ sa iyang grupo maunang millennium nga mga Israelites nga mutuuhay na sa iyaha. Kay katong mga nag-reject sa iyaha, wala dito sila sa baptism of fire. Walang labas. Sige. So, kung sa may uban nga sharing pa after niya ni magahuman sa ta din no. Magapadayon lang ta. Let's pray. Kampo ta. Sa imo lang amahan, salamat Ginoo sa nga pag-expand Ginoo, pag-enhance Ginoo sa mga pagtuluan of keeping to be like Christ. Sa imong grasya sa imong pamagi. Salamat jud sa teaching ministry Ginoo, nga sa pagsalig din na as our divine teacher. Kay we are just a mouthpiece, kay isa man Ginoo sa spiritual understanding nga sa pagtuon sa imong mapulong nga sa imong grasya sa imong pamagi. Ginadangop ta ang ginapasalamatan, pinagis kala Jesus Christ. Amen.